Good morning. Ako po si Wally Camarce from Binakayan, Kawit, Cavite. Ang misis ko kasi may sakit sa dugo. May kapatid siyang namatay, gawa na sa dugo. So nalahian yung anak ko. Sabi ng doktor, halos daig pa ng leukemia o hemophilia. Hanggang sa dinala ko ng ospital ng Maynila. Kasi one day, nagdugo yung dila niya. Dinala namin ng ospital ng Maynila. Tinahi ang dila niya. After 3 days, nilabas siya. Pagdating sa amin, after 2 days naman, nagdugo na naman ang bibig niya. Ang lumalabas na dugo sa bibig niya, gula-gulaman. So wala na kaming magawa kundi takbo namin sa UMC, isa siyang sikat na ospital sa Dasmariñas, Cavite. Hanggang sa na-detect nga ng doktor na wala rin magawa, talagang lahi. So umubos kami ng mga 70 to 80,000 hanggang sa nagsalananay ko ng lupa. Hanggang sa after 5 days, medyo umigi-igi yung dila niya, tumigil ang dugo. Pinalabas kami ng ospital. 3 ang doktor niya, sabi ng isang doktor, hindi ko na sisingilin yung isang pinyo para sa doktor, para sa akin. Parang pinakapamasko ko na sa inyo, pero bilang ganti, pa-check up mo yung anak mo sa National Kidney. Kung ano yung result doon, dalin mo sa akin, yun na lang yung pinakakapalit. Yung time na yun, talagang gipit na kami, so sa madaling salita, hindi na namin siya nagawa pang ipa-check up sa National Kidney. Hanggang sa nakatanim na nga lang sa isip namin ng misis ko na talagang wala sigurong magagawa, lahi nga, leukemia. Yun naman, tamang-tama, nung naisakay ko yung nag-donation na yun, sabi niya sa akin, alam mo ba yung intra? Sabi ko, hindi po. Alam mo, maganda yung intra. Kasi ang mother-in-law ko, napagaling sa diabetes, siya bedridden na. Hanggang sa nag-take ng intra, mayroon siyang heart enlargement. Hanggang sa uminom ng intra, gumaling. Ngayon, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin na natulungan, sabi ko nung una, siguro ka ako to, adik o may sayad, kung ano-ano pinagsasabi. Kasi that time, talaga hindi ako naniniwala na sa mga herbal. Kasi kahit sa albularyo, hindi na rin natulungan ng anak ko. Kasi minsan dito, pag sumutake yung pagka-leukemia niya, yung buong tuod niyang ganyan, punong-puno yan ng kulay ube, hanggang sa dibdib, pati mata. Hindi siya pwede masugatan. Pag siya nasugatan, kailangan dalhin mo sa ospital para salinan ng dugo. Yung buong braso niya nagkakaroon ng pasa. Hindi itim, kundi kulay ube. Kaya nga sa amin, nabansagan siyang ube. So, nung time na yun, nung naisakay ko nga yung nag-i-Indonesia, pangalan niya ay Jimmy Reyes. Isa rin siyang member dito sa, dahil nga napatunayan niya yung intra, na malaki ang may tutulong sa kalusugan ng tao. Hanggang sa nasa ibang bansa na siya, mga 4 to 5 months, araw-araw yun, tinatawagan niya ako. Pinipilit niya akong umattend ng gantong seminar o function. Sabi ko, dahil nga taxi driver ako, malaga sa akin ng oras, hindi ko siya binigyan pansin. Sabi ko, makulit to. Lagi niya sinasabi, attend ka seminar, pasama ka sa misis ko, para malaman mo kung ano ang may tutulong ng intra sa'yo. Sa madaling salita, hindi ko siya inintindi. Hanggang sa dumating nga yung 4, 5 o hanggang 6 months na umuwi siya, tinawagan niya ako sumundo sa kanya. Pinilit niya pa rin ako umattend ng gantong function. Sabi ko, hindi naman ako sira ulo, attend ako ng ganito. Ang taxi ko, nakatambay lang sa labas. So sa madaling salita, naisip niya na, ang point niya sa akin noon, gustong-gusto niyang matulungan ng anak ko. Dahil alam niya na yung intra kung ano may tutulong. Pero kasi ako hindi pa, kaya binaliwala ko. One day, tinawagan niya ako, sabi niya, pwede ba kitang arkilahin sa Alabang? That time kasi may office pa doon sa Alabang. Nung sabi ko, ano gagawin doon? Bibili lang daw siya ng product at tinanong kung magkano. Sabi ko, bayaran lang yung gas ko, bigyan ako ng boundary 600, okay na yun kasi nakabiyahe naman ako sa umaga at pag-uwi namin, makakabiyahe pa ako sa gabi. Nung nakinig ako ng gantong seminar, nakita ko maraming tao, mayroong mga naluha sila pero natawa, parang sa sobrang saya, siguro na natulungan sila. Yung iba talaga nakikita mo naman na mukhang namang mahirap din, naiyak, may mukhang mayaman. Sa isip ko lang, siguro naman to, kasi sa mga taong to, hindi naman siguro sila siraulo na uiyak na lang ng basta-basta sa ganyan. Pero hindi pa rin ako satisfied na sa paniniwala. Ang inisip ko, walang maganda kundi subukan ko yung product. Pagkatapos ng seminar, talagang tinanong ako nung pasahero ko na, gusto mo bang itry sa anak mo yung intra?
Sabi ko, gusto ko pong itry pero mag-iipon muna ako kasi ang price ng Intra is 1.5. Noong habang nagbabaybay kami pa uwi, sabi niya, sigurado ka ba na gusto mo talaga itry yung Intra? Sabi ko, sigurado po. Basta mag-iipon lang ako kasi para sa akin, sa aking taxi driver, minsan kumikita ako 400, 500, 600. Kung mahahaluan ng arkila, kaya lang nagiging 800, 1,000. Pero pangkaraniwan na 4, 5, 6, ganun, 400, 500, 600. So pagdating namin doon sa kanila, sabi niya sa akin, hintayin mo lang ako saglit. Akala ko, kukuha siya ng pera para pambayad sa akin. Maya dala niya, ganito, isang boteng Intra. Sabi ko sa kanya, ano yan? Ito yung product, di ba? Gusto mong itry sa anak mo? O itry mo? Ay, wala po kung ano dyan, idadagdag na 900. Kasi 600 lang usapan namin sa boundary. So 1.5 to, kulang ako ng 900. Ang time na yun ay October yun. Sabi niya sa akin, sige na, wag mo nang bayaran. Maagang pamasko ko na lang sa anak mo. Tuwan-tuwa naman ako nung umuwi kasi gustong-gusto ko talagang maitry sa anak ko. Kasi nga, ramdam ko doon sa mga taong nakita ko sa gantong function na talagang malaki may tutulong sa anak ko. Pag uwi ko sa amin, pinakita ko sa anak ko itong Intra. Pinakita ko sa misis ko. Sabi niya, ano yan? Ikaw kaya wala ka ako kung kinita ngayon. Yung ibabayad kasi sana sa akin 600 na pinaka-boundary na wala dahil dito sa Intranto kasi gusto kong itry. Yung time na yun, yung anak ko, yan, malaki ang pasa niya sa tuhod hanggang dito sa dibdib. Para siyang mapa ang dating. Minsan dito sa braso, talagang kulay ube, ang lalaki. Ngayon, nung binuksan ko to, pinainom ko sa anak ko, sabi ko, sa una, 3 times a day. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Ngayon, nung umiinom anak ko, after 4 days ng biyahe ko, pagdating ko ng gabi, sabi sa akin ng anak ko, Pa, saan galing yung gamot? Gamot ang tawag niya, syempre hindi niya naman alam na kung ano pa yung pinakatawag ditong food supplement. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Pa, parang nawawala-wala yung kirot ko sa dibdib. Sabi ko, baka nga makabuti sa iyang Intra. Pero hindi pa rin ako sigurado, malay mo, tsamba. Kasi sa kanya, kung saan yung pasa niya, hanggang buto yun sagad. Kaya pag may pasa siya sa tuhod, hindi mo siya pwedeng galawin, pag ganun o pag ganun, iiyak yan. Kaya ako malimit mapaaway sa amin, mga kapitbahay namin nagre-reklamo. Alas 12 kasi, o alas 2, alas 3 na madaling araw, umaatake ang kirot niya, talagang hindi siya natutulog. Hanggang dadaling ko sa albularyo, pinagpa-Diyos na nga lang namin dahil alam namin ganun ang sakit niya. Iniisip namin mag-asawa, baka nga tulad din ng kapatid niya ang mangyari sa kanya. Kaya sabi ko, Diyos na bahala. Nung sinabi niyang nawawala na yung sakit, kaya ko, sige lang, inumin mo lang ng inumin, sabi niya pa sa akin. Pa, bumili ka na kaya ng 100 piraso noon. Sabi ko, ha? Baka hindi mo alam kung magkano ang isa nito. Sabi niya, magkano pa? Sabi ko, 1.5. Sabi niya, akala ko 20 pesos lang. Kasi, juice lang siya. Sabi ko, hindi anak, 1.5 yan. Ngayon, nung sabi ko sa misis ko, sabi ko, Mel, inom ka rin ng Intra kasi mukhang nakakatulong kay JB. Kasi ang misis ko, umpisa nang pinanganak siya ng year 1995 hanggang 2005, hindi siya nagka-mens. Ngayon, nung sabi ko, itry niya to, baka makabuti rin sa kanya. Sabi sa akin, kung kayo maglolokohang mag-ama, huwag niyo na ako idamay sa kalokohan niyo, kayo na lang maglokohan. So wala akong nagawa dahil yun ang sabi niya. Noon pa kasi yung gusto ko siya ipa-doktor, sabi niya, huwag na. Pag ako pinadoktor mo, malalaman ko lang sakit ko. Kung mamamatay, mamamatay. So hindi ko pinansin. Diretso ko biyahe, biyahe ako, biyahe. After 6 days or 7 days, galing akong biyahe, malayo pa ako, kaway na ng kaway yung misis ko. Ang naisip ko, sabi ko, siguro to, marami na namang maniningil ng mga tindahan. Kasi ako, pag hindi ako nakabiyahe ng 3 araw sa pagtataksi, sigurado yan, mangungutang na kami, pambili ng ulam, pambili ng bigas. Ipapangako ko na pagbiyahe ko ng ika-4 na araw, ihahapit ako ng biyahe para naman ipambayad dito sa utang. Yung time na yun, hindi siya nag-aaral kasi napatigil nga siya sa pag-aaral gawa nga nung sakit niya. Nagagalit yung teacher. Minsan, papasok Lunes, lilipas ng 2 linggo bago papasok ulit. Kasi nga gawa nang nalulumpo na siya. Binubuhat namin siya, papunta sa paakyat sa bahay. Pagising sa umaga, sisigaw siya para ibaba. At pagpupunta ng CR, bubuhatin mo rin siya. So, nung misis ko, napansin ko nga na kumayok-kaway ng kumakaway, iba na yung nasa isip ko. Hanggang sa iniipon ko yung kinita ko sa taxi sa harapan, sa pinaka-dashboard. Siya na mismo nagbukas ng pinto.
Pagbukas niya ng pinto, inila yung braso ko. Pag ila ng braso ko, syempre, ang tendency nun, mapapasama akong ganon. Sa galit ko, natapi ko siya sa pisngi. Sabi ko, ano ba problema mo? Sabi ng misis ko, alam mo, ang galing ng intra. Sabi ko, bakit magaling ang intra? Sabi niya, nagka-mens ako. Natapi ko uli ngayon siya sa pisngi. Ano kinalaman ng intra sa pagme-menstruation mo? Hindi ka naman nainom nun. Yun, sa kanya inamin sa amin na, yung pala pag kami mag-ama, nasa taas, dumudukot siya sa rep sa isang tagay. Umpisa nun, nung pag-inom niya, nagka-mens siya. Yun lang po, thank you and good morning.